Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Tayo po ngayon ay mag-aaral uli sa salita ng ating Panginoon. Ito po ay tungkol sa kaligtasan o si Kristo ang ating katwiran. Pero bago po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin para hingin po natin ang presensya ng gabay ng Panginoon sa atin at ng gabay ng banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa katastaasan ng mga langit, ko po lumalapit sa inyong banal na harapan. Hinihiling ko po sa inyong Panginoon na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, nabuksan namin ang mga puso at isipan at bigyan ng puwang ang inyong mga banal na salita na mapag-aaralan sa oras na ito. Na ito po ay manatili sa mga puso at isipan at magbukas sa amin ng bagong pag-asa na merong kaligtasan na ipinagkaloob ng aming tagapagligtas na si Kristo. At lumalapit sa inyong banal na harapan, O Diyos, sa oras na ito, kami yung patnubayan sa aming pag-aaral. At lahat ng ito ay aming sinasamot dalangin kasamang pagpatawad sa aming mga kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Ang pamagat po nating pag-aaralan sa oras na ito ay ang kaligtasan o si Kristo ang ating katwiran. Nota, ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan dahil napahamak at napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Yan po ay mabasa natin sa Isaiah 59 verses 2 verse 3 at sa chapter 24 verse 5 at sa Isaiah 4 verse 6 and Romans 5 verse 12. So sa Isaiah 59 verse 2, sabi dito, kundi pinagpaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So, yung kasalanan na nagawa natin, yung kasalanan na ating unang magulang ay siyang nagpapahiwalay sa atin, sa ating tagapagligtas at sa ating tagapaglikha. Dahil sa kasalanan, ang tao ay nangangailangan ng tagapagligtas at nangangailangan ng kaligtasan. So, verse 3, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumihan ng dugo at ang iyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. So, ito na po yung nagiging kalagayan ng tao matapos na nagkasala ang ating unang magulang. At sinasabi dito na ang ating kamay na dumihan ng dugo. Ang dugo ng kordero na si Kristo ang siyang nagiging bahid sa ating mga kamay dahil sa nagawa nating kasalanan. Ito ang ating mga daliri sa kasamaan at lahat ating mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. So yan po ang nagiging kalagayan ng tao matapos na nagkasala ang ating unang mga magulang. Ito, ang kaligtasan o buhay na walang hanggan ay walang bayad. Ito ay kaloob ng Diyos sa mga tao. Yan po mabasa natin sa Romans 2 verse 23. Doon sa huling bahagi, sinabi dito, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, wala pong iba na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan o buhay na walang hanggan sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagbayad sa ating kasalanan doon sa cross upang tayo ay kaniyang matubos mula sa ating mga kasalanang nagawa. Tayo po dito ay magtatalakay tungkol sa kaligtasan at ang kaligtasan po ay merong tatlong sangay o hagdanan ang kaligtasan ng tao. So, hindi po pagka ikaw ay nanampalataya o pagka tayo ay nananampalataya ay siguro na po yung ating kaligtasan. Hindi, meron pong tatlong sangay o hagdanan ang kaligtasan na kailangan natin maabot bago natin makamtan yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ang una po, ito ay tinatawag natin katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya
o kung sa English, justification by faith. So yan po yung unang hakbang ng kaligtasan. Ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya o justification by faith ay hindi kaiba sa tinatawag na imputed righteousness. Ibig sabihin ng imputed, ibinigay sa atin. Ibinigay sa atin na katwiran ni Kristo o pag-aaring ganap ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Na kahit tayo ay hindi ganap dahil sa tayo ay makasalanan, binigyan tayo ng Diyos, binigyan tayo ni Kristo ng kanyang katwiran upang tayo ay aariing ganap ng Diyos. Dahil ang makikita ng Diyos sa pagtingin sa atin ay yung katwiran ng kanyang anak na si Kristo, na siyang tumubos sa atin mula sa bayad ng kasalanan, na siyang kamatayan na walang hanggan. Ito ang unang hakbang ng kaligtasan ng tao. Kinakailangan sumampalataya sa anak ng Diyos na si Kristo. So yan po yung unang hakbang natin, na kailangan natin manampalataya sa anak ng Diyos na at ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pagkat kung tayo hindi mananampalataya, ay hindi rin po tayo makakatanggap sa tinatawag na imputed righteousness o yung kaloob na ibinigay ng Diyos na katwiran ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan, ito ang sinasabi ng John 3 verse 16, sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, paano nga ba natin makakamtan yung buhay na walang hanggan? Sinabi dito na kailangan nating manampalataya kay Kristo na siyang nagbigay sa buhay ng kanyang buhay sa atin upang tayo ay iligtas, upang tayo tubusin sa ating mga kasalanang nagawa. At sabi din dito sa Ephesians 2 verse 8, ito ay tinatawag nating pananampalataya sa biyaya na kaloob ng Diyos. Sabi dito, Ephesians 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, wala po tayong ginawa dito at hindi po natin ito hiningi sa Diyos, kundi kusang ibinigay ng Diyos yung biyaya na si Panginoong Hesus Kristo. Gawa 15 verse 11, sabi dito, datapwat naniniwala tayo na tayo'y mangaliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, na gaya rin naman nila. So, yung mga apostolis noon at yung iba pang mga tao na nauna sa atin na naligtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Panginoong Hesus, ay ganon rin tayo ay maliligtas. Sa pangalawang Timoteo, talatang 1, versikulo 9, sinabi dito, na siyang sa atin ay nagligtas, sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Hesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Okay, so yung plano pala ng pagtubos, mga kapatid, ay ginawa na ng Diyos bago pa man nahulog ang tao sa kasalanan. Nakaplan B na, kung sakali ang tao ay mahulog sa kasalanan, ay meron kaagad na tagapagligtas na siyang tutubos sa nahulog na tao. At yan po ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Siya nagboluntaryo sa kanyang sarili na kung sakali ang tao ay mahulog sa kasalanan, siya ang magliligtas sa atin. Kaya yun po ang kailangan natin, manampalataya tayo kay Kristo na siya ang ating personal na tagapagligtas. Ang biyayang ito ay si Kristo na siya lamang ang tanging paraan ng kaligtasan ng tao. Gawa 4 versikulo 10 hanggang 12, 16, at sabi dito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo ang taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit.
Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Sa verse 12, at kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So maliwanag po dito mga kapatid na ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesucristo lang. At walang simbahan o relihiyon na maaring magligtas sa atin. Ngunit hindi rin may liligtas ang mga tao na wala sa tamang relihiyon ng Diyos. Sa relihiyon na kung saan ang katotohanan ay ibinuhos ng Diyos at yun ay sinakabuhayan ng mga tao na nagiging sakop ng isang iglesia. So, ibig sabihin, ang kaligtasan na unang prinsipyo pa na ibinigay sa iglesia ay ang katwiran ni Kristo na siyang tanging nating pag-asa, siyang tanging nating kaligtasan para tayo ay magkaroon o makatanggap sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ito sa unang hakbang ng kaligtasan na ito ay dapat nating maunawaan na tayo hindi maliligtas sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Ephesians 2 verse 8 and 9, Galatians 5 verse 4. Kundi sa pamamagitan ng biyaya na si Kristo, sapagkat ang ating mabubuting gawa o katwiran ay parang maruming basahan. Kaya ito hindi maring ibili o ipalit sa ating kaligtasan. So maliwanag po dito sinasabi mga kapatid na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. At hindi po ayon sa kung ano ang mga mabubuting gawa na ginagawa ng isang tao. Na kung siya ay wala namang pananampalataya o hindi naman nananampalataya o kaya yung kanyang pamumuhay at pananampalataya ay hindi naaayon doon sa tunay na prinsipyo ng Diyos, ay hindi rin po magiging garantiya natin yung mabuting gawa natin ay maghahatid sa atin sa kaligtasan. Lagi nating isipin na ang kaligtasan ito ay kaloob o regalo. Ito'y walang bayad at hindi nangangailangan ng kapalit. So, ang kailangan lang ng Diyos sa atin ay tanggapin sampalatayanan ang kaloob o regalo na kanyang ibinigay para tayo ay maligtas. Sapagkat hindi ililigtas ng Diyos sa isang tao na hindi sumampalataya sa kay Kristo na siyang ating tagapagligtas. Revelation 1 verse 5. At mula kay Kristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay at pangulo sa mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, yun po ang ginawa dito ng ating Panginoon, na siya ang nagligtas sa atin, siya ang nagpakamatay upang tayo ay mabuhay. Imbes na tayo yung mamatay dahil sa ating kasalanan, tinubos ni Kristo, inako ni Kristo ang kasalanan natin. Kaya tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan mula sa bayad ng kasalanan na siyang kamatayan. Colossians 1 verse 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kailangan rin kung tayo na may manampalataya ay sa Diyos o kay Kristo natin ikukumpisal ang ating mga kasalanan. O hindi sa kanino man tao, kundi sa Diyos na siyang nagpapatawad ng kasalanan natin na nagawa sa Kanya. Ephesians chapter 1 verse 7, na sa Kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa makayamanan ng Kanyang biyaya. Ephesians 2 verse 5, bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay nangaligtas. 1 John 1 verse 7, ngunit kung tayo ay magsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kimaliwanag po dito mga kapatid, na ang nagsilakad sa liwanag ay may pag-ibig o pakikisama sa isa't isa.
Wala pong pag-aaway kung si Kristo ang siyang nabuhay o siya ang nanahan dito sa ating mga buhay. So wala pong pag-aaway sa iglesia kung si Kristo ang nasa ating mga puso at nasa iglesia. Kaya dahil sa kaloob na ito, ang ating mga kasalanan ay nagkaroon ng kapatawaran sa pamagitan ng pagsisisi. Gawa 3 verse 19, Luke 24 verse 47. At ito ang titulo natin sa langit o nagbibigay karapatan sa atin upang makarating sa langit. So yan po, mga isang taong walang pananampalataya ay hindi po maliligtas. Pagkat wala po siyang titulo na pinanghahawakan o katibayan na siya ay lingkod ng Diyos o may karapatan para makarating doon sa langit na bayan na inihanda ng Diyos. Kaya kailangan natin, una-una, upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran, kailangan nating manampalataya kay Kristo at magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi po natin magagawang makapagsisi hanggat hindi po tayo lumalapit sa Diyos. Gaya na sinasabi ng iba, na saka na lang kami manampalataya, saka na lang kami magsisimba kapag naputol na yung sungay na halos nabubunggo na sa pintuan ng simbahan. Panginoon po ay nanawagan sa mga makasalanan na magsisi tayo at manampalataya sa Kanya upang magawa natin ang lubusan at tunay na pagsisisi. So yan po ang dito na karapatan pang tayo makapasok sa langit. Sa Gawa 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang pawi ang inyong mga kasalanan. Luke 24:47, at ipangaral sa Kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. So ito po yung panawagan ng Diyos na tayo magsisi at turuan ng iba na magsisi rin sa kanilang mga kasalanan na gawa na hindi paglilingkod sa Diyos at hindi pananampalataya sa Kanya. Yan po ay isang kasalanan na nais ng Diyos na ating pagsisihan at tayo lumapit sa Kanya. Ito ang kaligtasan mula sa kasalanan patungo sa kabanalan. Sa madaling usapin, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ito ay libre, walang bayad. Ito ay regalo na dapat tanggapin ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat kung hindi tatanggapin ng tao, ay mapawawalang saysay at walang kabuluhan ito, sapagkat imposible na iligtas ng Diyos ang isang tao na ayaw tumanggap nito o sumampalataya. Kahit ito ay regalo, kung hindi tatanggapin ng tao, ay walang magagawa ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi namimilit. So yan po ang pananampalataya o kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay yun pala ay kaligtasan lamang mula sa ating kasalanan patungo sa kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil tayo po ay nakatanggap sa Kanya o mula sa Kanya ng Kanyang katuwiran, kaya tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan na hindi tayo napaparusahan sa parusang kamatayan na siyang bayad ng ating mga kasalanan. Kaya para mapakinabangan ng isang tao ang regalo o kaloob na ito, ay dapat tanggapin at sampalatayanan ito. So yan po ang kailangan tanggapin natin yung biyaya ng Diyos at sampalatayanan natin ang Kanyang biyaya na ibinigay sa atin na siyang kaligtasan ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa naman, ang pagpapakabanal, pangalawang hakbang sa kaligtasan ng isang tao. Ito ang utos ng Diyos. Leviticus 11 verse 44, 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. At ito'y dapat gampanan ng sinumang nananampalataya sa biyaya o inaaring ganap ni Kristo. Yung tinatawag na imparted righteousness, kabanalan na may bahagi ang tao. So ito na yung panahon na tayo ay kailangang gumawa, sumunod sa mga palatuntunan, mga prinsipyo na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi tayo sumunod o hindi tayo gagawa sa kalooban ng Diyos, ay hindi, kahit tayo may mananampalataya o nananampalataya, ay hindi pa rin natin matatangmo
matatanggap ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ang pagpapakabanal ay kasama ang paglilinis sa puso at isipan. Unang Juan 3:3, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Okay? So, ibig sabihin, alisin natin kung ano man yung masasamang ugali, masasamang mga gawa, masasamang isipan na nandito sa ating mga puso at isipan. Yan ay kasama sa pagpapakabanal o pagbabagong buhay kasama ang Diyos. Pangalawang Korinto 7 versikulo 1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan, ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ang panawagan ng Diyos sa atin matapos na tayo'y manampalataya, matapos na tayo tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas, kailangan natin yung paglilinis sa ating sarili. Mga ugali na hindi naayon sa ugali ng Diyos ay kailangan nating alisin at kailangan nating mamuhay sa bagong pamumuhay sa kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Ang unang hakbang ang unang dapat gampanan ng tao sa hakbang na ito ay dapat manatili tayo sa ating pananampalataya. Ang gawain ito ay hindi nakukuha sa madalian o sandali lang, kundi ito ay panghabang buhay o lifetime na gawain na habang tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan, patuloy tayong gagawa sa gawain ng ating Panginoon. Ang hakbang na ito ay may bahagi ang tao, hindi katulad ng unang hakbang na ang Diyos ang gumawa, pero dito tayo ang kailangan gagawa. Gawa 4 verse 22, pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamagitan ng mga maraming pagsubok at kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So yun po ang sinabi dito mga kapatid, na kailangan nating magsipanatili sa pananampalataya upang tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasi kung tayo ay hihinto sa ating pananampalataya, wala nang kabuluhan ang ating pagsunod sa ating Panginoon o pagsunod sa utos o prinsipyo ng Diyos habang tayo ay wala naman sa pananampalataya sa Diyos. Colossians 1 verse 23, kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig at ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. So, ang dapat sa ating pananampalataya, magiging matibay. Hindi yung pananampalataya na kung saan yung hangin ay doon natutumba. Kundi magiging matibay tayo na anumang pagsubok, tayo'y tatayo, tayo'y mananatiling nakatayo at matatag sa ating pananampalataya. Pangalawa, kailangan na ang ating pananampalataya ay magkaroon ng mga bunga. So, hindi po pwede na manampalataya tayong walang bunga. Ang Panginoon ay nagbigay ng isang talinghaga doon sa puno ng isang punong kahoy na walang bunga. Iyon ay kanyang pinaputol dahil hindi mapapakinabangan. Kaya ang bunga, ating basahin sa pangalawang Pedro 1, versikulo 5 at versikulo 6 at 7. Sabi ito, oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay pinamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ay kagalingan, at sa kagalingan ay kaalaman, at sa kaalaman ay pagpipigil, at sa pagpipigil ay pagtitiis, at sa pagtitiis ay kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kaloob sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. So ito po yung bunga na hinahanap ng Diyos sa atin mga kapatid, na kung tayo ay merong pananampalataya, dagdagan natin ang kagalingan, yung kasigasigan sa ating pananampalataya. At nung magkaroon tayo ng kagalingan at kasigasigan, kailangan natin magkaroon ng kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Hindi pwede na
Nakadepende tayo sa ating mga pangulo, sa ating mga pinuno sa iglesia o sa simbahan para tayo ay magkakaroon ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Hindi kailangan natin saliksikin ang kanyang banal na kasulatan. Gawa 5:39. At sabi pa rito, at sa kaalaman ay ang pagpipigil. Kung ano ang alam na nating mabuti, kung ano ang alam natin na kalooban ng Diyos, ay gawin natin. At yung mga masamang gawain ay atin ang pigilan. Pagpipigil ay ang pagtitiis. Pagtitiis ay kabanalan. So, kikita natin dito mga kapatid na meron pong kailangan nating mga hakbang na abutin. Ito yung tinatawag na Jacob's o Peter's ladder na kailangan nating akyatin, kailangan nating abutin na mga bunga ng pananampalataya. So, hindi po pwede na magkakaroon tayo ng pagtitiis o kabanalan hanggat hindi natin naabot, wala tayong kagalingan o kasigasigan at wala tayong kaalaman kung anong dapat natin gagawin, kung ano ang kalooban ng Diyos, ay hindi po natin maaabot yung kabanalan at hindi natin maabot yung kaligtasan na pangako ng Diyos sa atin. Kaya kailangan natin na magbunga, gawin ang kalooban ng Diyos, na sa ganun ay maabot natin ang kasakdalan ng kanyang hinahangad sa atin. Sapagkat hindi iyang tagapakinig lamang sa kautusan ay mapapabanal, kundi iyang nagsisitupad sa mga utos. So paano nga ba tayo magbunga? Ayon dun sa bunga ng pananampalataya. Binigay ng Diyos sa atin yung kautusan. Sabi ng Romans 2 verse 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang maganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. So hindi pwede na magiging hanggang tagapakinig lang tayo mga kapatid at hindi natin sinusunod kung ano ang ating napakinggan. O kaya may nakikinig lang tayo at hindi tayo nag-aaral sa salita ng ating Panginoon. So kailangan po na tayo makinig, tayo mag-aral at tayo tutupad o tatalima sa salita ng Diyos. Sabihin, gagawin natin kung ano ang mga salita na sinabi ng Diyos, ano ang kautusan, prinsipyo na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 19 verse 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. So ito po yung kabilin-bilin ng Diyos na sagot doon sa nagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang gagawin upang siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos o magkakaroon ng buhay na walang hanggan o kaya maligtas. So isa lang ang sanagot ng Panginoon. Sabi, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos. Kaya sabi niya sa Juan 14 versikulo 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So yan po ang kabilin-bilin ng Diyos na sagot, na ang gustong maligtas ay sumunod sa kanyang mga kautusan. Ang hindi susunod ay walang kaligtasan na matatanggap mula sa ating Panginoong Diyos. So ang pagsunod sa kautusan ay hindi masusunod o makakaya ng tao, sapagkat mahihina tayo. Marcos 14 verse 38. Ngunit sa pamamagitan ng tulong at merito ni Kristo, masusunod natin ito. Mark 14 verse 38, ang Espiritu sa katotohanan ay maibig, datapat mahina ang laman. Yun po ang kalagayan natin mga kapatid. Ngunit isang pangako at pag-asa sa atin sa Filipos 4 versikulo 13, sabi ito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So sino nga ba ang pwede nating malapitan para tayo makasunod sa kanyang kautusan at magtagumpay? Ito ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang tanging nating pag-asa. Kaya
ang dapat gawin ng mananampalataya ay huwag bibitaw at huwag lalayo kay Kristo. Laging tumingin sa Kanya at kailangan na meron tayo laging takot. Hebrews 12 verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Revelation 14 verse 7, at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Proverbs 8 verse 13, ang pagkatakot sa Diyos o sa Panginoon ay ipinagtanim ang kasamaan. So ito po yung kailangan natin gawin. Manatili sa pananampalataya at gawin ang kalooban ng ating Panginoon upang yung kaligtasan na kinapangako ay ating matatanggap. Kung ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya, tinatawag natin justification by faith, ay nagbibigay sa tao ng karapatan sa langit, at dito natatamo ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamagitan ng pagsisisi, ang pagpapakabanal o sanctification naman ay nagpapaakma o nagpapaangkop sa mga tao sa langit, na dito natatamo ang gantimpala na siyang buhay na walang hanggan. So yung kanina, na titulo lang. Parang kung ang isang tao ay merong titulo, angkop na siya na angkinin ang isang bagay dahil meron siyang katibayan na siya ang nagmamay-ari ng bagay na kanyang inangkin. Halimbawa, meron kang motorsiklo. Mapapatunayan lang na ikaw ay may karapatan. O angkop na angkinin ang isang motorsiklo na yun ay iyo kung ikaw ay merong rehistro ng motorsiklo na nakapangalan sa iyo. So yun po ang sinabi dito, na ang pagpapakabanal ay pagpapaakma o pagpapaangkop natin doon sa langit. Na kung ano yung buhay sa langit, ganoon na rin yung buhay natin habang tayo ay nandito pa sa lupa. Ito ang kaligtasan mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Sa makatwid, bagaman nakasulat na ang mga tao ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa biyaya, ay hindi ibig sabihin na hindi na dapat gumawa o sumunod sa mga utos ng Diyos ang tao. Romans 3 verse 31. Sapagkat imposible rin na iligtas ng Diyos ang mga tagapagsalangsang sa kanyang mga utos. 1 Corinthians 6 verse 9 hanggang 10 at Galatians 5 verse 19 to 21. Totoo na hindi maliligtas ng mga mabuting gawa ang isang tao sapagkat si Kristo lamang ang tagapagligtas. Ngunit isang katotohanan din na ang mga hindi sumusunod o gumagawa ng mabuti o kalooban ng Diyos ay hindi rin maliligtas o hindi rin ililigtas ni Kristo. Kaya ang dapat laging tandaan na ang katwiran o kaligtasan ay hindi sa pananampalataya lang, kundi sa pananampalataya kasama ang gawa. Gawa ng pagsunod sa kautusan ng Diyos na siyang requirements para tayo ay makaabot sa kasakdalan na hinangad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil yung utos lang, yung pagsunod sa utos, ang siyang makapagpapasakdal sa tao. Pangatlo, ang pagdadala ni Kristo sa mga banal sa langit. Ang pagdala ni Kristo sa mga banal sa langit o glorification ay siyang huling hakbang ng kaligtasan. Pumabasa natin unang Tesalonica 4 versikulo 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Okay. So dito na kung maabot na natin ang kasakdalan, ang pagpapakabanal na hinangad ng Diyos sa atin, buong iglesia at sa lahat ng kanyang bayan, sabi dito, siya ay darating muli upang buhayin ang nangamatay na mananampalataya sa kanya, at kasama tayo na aagawin patungo sa langit,
na bayan na kung saan inihanda ng Diyos. Walang saysay ang unang hakbang at pangalawang hakbang ng isang tao sa kaligtasan kung hindi niya matatamo ang pangatlong ito. Matthew 19 verse 30, datapwat maraming mga una na nangahuhuli at ang mga huli na mga uuna. Matthew 24 verse 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So yun po ang payo ng Diyos sa atin, nang hindi makapagtiis sa kanyang pananampalataya sa mga pagsubok na dumarating, mga pasanin na mabibigat, ay hindi makakatanggap ng kaligtasan. Sabi ng Panginoon, ang magtiis lang hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya sa Matthew 19 verse 30, sinabi dito na marami ang mga taong nauna sa pananampalataya, ngunit nahuli na dahil sila ay hindi nagpatuloy at huminto sa kanilang pananampalataya. Ang pangatlong hakbang na ito ay siyang pinakasukdulan o climax ng kaligtasan. Ito ay kaligtasan mula sa hirap ng kasalanan dito sa lupa tungo sa sarap ng katwiran doon sa langit na bayan. Matthew 10 verse 7, at samantalang kayo'y mga naglalakad ay magsipangaral kayo na nagsasabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Ang tawag ng bagong tahanan ng katwiran ng mga banal ay bagong langit at bagong lupa. Pangalawang Pedro 3:13 at 14. At ang magiging buhay doon ay wala ng sakit, kamatayan at anumang kalungkutan na dulot ng kasama. So napakaganda po ng langit na siya pinangako ng Diyos sa atin kung tayo po ay magtapat at tayo po ay makaabot sa kasakdalan na kanyang hinangad sa atin. Sabi po dito sa Revelation 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Isaiah 25 verse 8, sinakmal niya ang kamatayan magpakailanman. At papahirin ng Diyos ang mga maluha sa lahat ng mga mukha at ang kadalkutyaan ng kanyang bayan ay maalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoon. So napakaganda po yung pangako ng Diyos, mga kapatid, na sa pagdating ng panahon wala nang karamdaman, wala nang sakit, wala nang kalungkutan at wala nang hirap doon sa langit na bayan na kanyang ipinangako sa atin kung tayo ay magtapat sa ating paglilingkod sa Kanya. Ito ang tatlong hakbang ng kaligtasan na nais ng Diyos na maunawaan at makamta ng bawat isang tao. Kaya huwag maging kontento sa unang hakbang at maging sa pangalawang hakbang lang, sapagkat ang dalawa ay maging walang kabuluhan kung wala itong pangatlo. Ang nais ng Diyos ay maranasan ng bawat tao ang tatlong hakbang ng kaligtasan. Ito, dapat siguraduhin ng isang tao ang kanyang sarili upang ang kaligtasan ay mapa sa kanya. Sinabi ng pangalawang Pedro, kapitulo 1, versikulo 10, sabi na, siguraduhin mo ang iyong pagkatawag at na ikaw ay mapipili. So, hindi po basta kung tayo nananampalataya ay ligtas na tayo forever. Meron po tayong kailangan gawin. Pangalawang hakbang na siyang pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa kanyang kautusan. Maabot natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Ayaw ng Diyos na may isang taong mapapahamak. Ezekiel 18 verse 32 at 2 Peter 3 verse 9. So hanggang dito lang po mga kapatid ang ating pag-aaral sa oras nito. Nawa tayo po ay tulungan ng Diyos na gawin ang ating gawain, ang ating tungkulin na Kanyang iniwan sa atin. Na siyang pagpapakabanal mula sa ating mga sa pagsunod sa kautusan ng Diyos at sa kalooban na Kanya ibinigay sa atin. So pagpalain po tayo ng ating buong may kapal. Siyang magbigay sa atin ng kalakasan, kasigasigan sa ating pananampalataya na tayo'y magbubunga
at maabot natin ang kasakdalan upang tayo ay makatanggap ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan.